Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kahapon po ng ating gabi, ako po ay nag-vlog isang live episode na kung saan akin pong tinalakay ang appearance ad cotelam na isinumite bilang isang pleading na 16 na abogado ng ating pong Vice Presidente kaugnay po ng isang impeachment complaint na nakapending dyan sa Senate Impeachment Court. At pinaliwanag ko na ito pong ad cotelam, itong appearance ad cotelam na isinumite sa impeachment court ay isa pong pagpapahiwatig sa ating pong hukuman na sinasabi ng mga abogado na ito isasampa namin itong aming appearance sa inyong hukuman, pero kami po ay nagre-reserba ng karapatan ng aming kliyente. At iniingatan din namin, nagkakaroon kami ng pag-iingat dito sa aming appearance because later on kami po ay may gagawin pang ibang pleadings na isasampa dito sa hukuman upang questionin ang inyong jurisdiction at ang inyong legal authority to hear and decide the case against our client, Vice President Sara Duterte. Actually, itong appearance sa ad cotelam ay isa pong strategy, isang tactical move on the part of the lawyers of the Vice President to delay the impeachment proceedings. Kasi para sa akin bilang isang abogado, kasi naibigay, 'di ba, binigyan sila ng writ of summons, na-receive yung summons ng Office of the Vice President. So sila ay binibigyan hanggang ika-23 ng buwang kasalukuyan na sagutin at mag-enter ng appearance ang kanyang mga abogado. So yun nga ang ginawa ng kanyang mga abogado noong isang araw, nag-enter ng appearance ad cotelam. So meaning to say, they are reserving the rights of their client, Vice President Sara Duterte, to question the jurisdiction and the legal authority of the impeachment court. Pero hindi pa sila sumasagot doon sa summons, sa articles of impeachment. So they have until 23rd of June to submit their answer. But sa akin, ang nakikita ko dito, on the 23rd of June, either they will file a motion to dismiss or they will file their answer with affirmative defenses. Ibig sabihin, nag-provide sila ng answer, pero questionin na nila ngayon yung jurisdiction of the impeachment court and its legal authority to conduct the trial against the Vice President. So in that situation, there will be a delay na naman sa pag-usad ng impeachment complaint. Bakit? Instead of directly proceeding with the trial proper, yung presentation of the witnesses, presentation of the evidence na magkapilang panig, ang mangyayari dito, uunahin muna yung jurisdictional issues, di ba? Yung authority and the jurisdiction of the court to hear and decide the case. Kasi napaka-importante niyan eh. At yan madalas ginagawa ng abogado yan kung talagang gusto niyang pa-dismiss ang isang kaso laban sa kanyang kliyente. Ang unang-unang hinahanap niyan yung issue on jurisdiction. At ganito definitely ang gagawin ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. If you will remember, pinag-usapan na ngayon sa last few days of the session of the Senate Impeachment Court, kaya nga nauwi doon sa pag-remand ng articles of impeachment. Sabi nga ni Coco Pimentel, remand, return, dismiss, isa lang yan. Kasi saan ka ba naman nakakita ng isang hukuman na nagsampa na ka ng complaint tapos binalik sa iyo yung complaint instead of immediately conducting the trial of the case. So pag binalik mo siyempre yan doon sa complainant, it is as if dinismiss mo yung kaso. Kaya nga ayaw tanggapin ng ating House of Representatives yung pagsosole sa kanila ng articles of impeachment. So ang gagawin dito ng mga abogado,
in my own opinion, is to file a motion to dismiss on the basis of constitutional grounds na there were multiple impeachment complaints filed against the Vice President. If you will remember, naka-apat na impeachment complaint ang naisampa dyan sa House of Representatives. So sabi ng mga itong mga huwes ay bawal daw 'yon, nagkaroon ng depekto, no, at violation sa Constitution dahil ilang beses may nagsampa ng complaint diyan sa House of Representatives. Kaya nga lamang ang issue dito, ilang beses ba nag-initiate ng complaint ang ating House of Representatives? Di ba isang beses lang? Kasi sila parang binibilang nila lahat yung na-lodge na impeachment complaint, hindi naman yung na-refer sa Committee on Justice. Kasi the impeachment complaint is deemed initiated only kapag na-refer na doon sa Committee on Justice. At hindi yung na-file nga, hindi naman na-refer doon sa Committee on Justice. So although tatlo or apat yung naisampang impeachment complaint, ang ginawa naman doon ng House of Representatives ay kinonsolidate nila yung lahat ng reklamo at nung na-consolidate ang mga reklamo, yun po ay kanilang pinagbotohan at nakakuha nga sila na approximately 214 signatures. That is why hindi dumaan doon sa Committee on Justice at ito ay diniretso na, no, doon sa ating Senate Impeachment Court at na-transmit na doon. So, nung na-transmit yon, according to the Constitution, dapat doon ang Senate immediately conducted the trial of the impeachment complaint. So, dumami tuloy yung debate, argumento tungkol dito pagdating do sa forthwith, no, madaming terminology dito na nagkaroon ng problema ang definition, yung forthwith, yung remand, di ba? So, yung jurisdiction ng ating impeachment court. So, in this case, sa sitwasyon ngayon na kung saan nag-file ng appearance ad cotelem, ito ay isa na namang tactical move, no? In my own personal opinion, opinion ko to, na isang tactical move that will definitely delay the impeachment process na naman. Kasi instead of directly proceeding do sa trial proper, siyempre pag-uusapan mo muna yung jurisdiction and legal authority of the court. Kasi the defense counsel will raise the issue katulad yan, di ba required ko ako kunwari abogado ng nasasakdal, so nag-file ako ng appearance ad cotelem, required akong sumagot to file an answer. Aside from the fact na nag-file na ako ng appearance sa counsel ad cotelem, ang gagawin ko dyan, either I will file a motion to dismiss based on constitutional grounds that there were multiple impeachment complaints and at the same time walang jurisdiction ang Senate Impeachment Court to hear and decide the case based on the multiple complaints, no? Nagkaroon ng procedural flaws dun sa House of Representatives, or I will file an answer with affirmative defenses. Questioning ko agad yung jurisdiction. Nagsampa ako ng answer pero may legal issue na, wala ka namang authority, wala ka namang jurisdiction dito. So with that, uunahin tuloy ng hukuman yung usapin tungkol sa jurisdiction and the authority of the court to conduct the trial. So expect na medyo babagal ang pag-usad ng impeachment trial dyan sa ating Senate Impeachment Court. So in summary, the potential for a motion to dismiss or the filing of an answer with affirmative defenses is a critical element in Duterte's impeachment strategy. Dito kasi it will allow her legal defense team to continue questioning the jurisdiction and the authority of the impeachment court, while at the same time they are complying with the procedural requirements. Nagko-comply yan
Pero habang nagko-comply yan, tira ng tira yan doon sa jurisdiction and the authority of the impeachment court. And with that, magkakaroon ng delay sa impeachment trial. Kapag nagkaroon ng delay sa impeachment trial, um, makakasira to sa imahe ng ating bansa. At sa kasalukuyan nga, medyo dumadaing na yung mga nasa business sector dahil apektado ang kanilang negosyo kapag may ganitong political instability. It will affect the economy's stability. So, sana yung ating mga public officials, particularly those belonging to the Senate or the impeachment court, sundin na lang sana kung ano yung pinag-uutos ng ating saligang batas. At wag na nga mag-resort sa delaying tactics. No? At kung may ebidensya, busisiin, tingnan, pag-aralan, at pagdesisyonan ng mabilis upang ang ating ekonomiya ay hindi mapahamak at umusad na ng pataas at ng ating sambayan ng Pilipino ay hindi maapektuhan at magkaroon ng kahirapan sa ating buhay. Kasi lahat tayong mga ordinaryong Pilipino ay apektado dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Buwan.